gobyerno at itong 5 to 8,000 muna ang ating pag-usapan, no? So, yung 5 to 8,000 po, ang makakakuha niyan, 18 million Filipino families. 18 million Filipino families, no? Out of 24 point, I think 6 million. So, what does that mean? That means 3/4, diba? 3 sa 4 na pamilyang Pilipino makakakuha ng 5 to 8,000. So, si Mitch O. River Mitchell, yung 5 to 10K po, kapag ang isang bahay ay 3 ang pamilya at nakatira, 3 din bang forms ang ibibigay? Okay, ang pinag-uusapan po natin, household or pamilya, hindi po yung physical na bahay. So kung isa pong napakalaking bahay, isang tao lang po nandun, kung siya ang head of the family, siya bibigyan ng form, no? Ngayon po, kung isang bahay ay may nandun po yung pamilya ng kapatid din niya, and then pinaupahan yung isang kwarto, kung 3 pamilya sila doon, 3 po ang mag-fill up kasi head of the family yan eh, 'di ba? So ganun po ang mangyayari doon. So per household o per family po tayo. So babalik tayo sa 18 million out of the 4.6 million Filipinos. Again doon sa hindi po nakapanood a few days ago, yung 6.6 million po, yun yung formal sector po natin. Yan yung nagtatrabaho po sa private na may SSS, nagbabayad ng income tax. Yan po mga nasa gobyerno na merong pag-ibig and everything, no? So we're talking about the 18 million na mamaya babasahin ko sa regulasyon ng DSWD kung sino-sino ang babaksak or papasok dun sa 18 million families. So third from May Toriaga Largo. Hi po, Sen, watching from Doha, Qatar. Ask ko po kung maka-avail ang pamilya ng OFW doon sa sinabi niyong financial assistance, no? Okay, himayin muna natin po kasi baka magtaka po yung iba kasi meron po tayong mga OFW na mga well-to-do. Ibig sabihin po, medyo mataas ang sweldo, maganda trabaho, malaki bahay, may savings, no? So, hindi po kasama yan sa 18 million families. Pero meron po tayong OFW na kahit malaki kinikita ay natanggal sa trabaho ng ilang buwan na, may separate programa para sa inyo yan, no? Yung mga at saka yung mga Filipinos in distress overseas, no? And I think we should discuss the programs and maybe I'll ask you, Sara, to discuss the programs ng DFA, and then dapat ma-discuss din po ang programa ng DOLE, OWA at POEA. Magagaling naman po yung mga nandun, no? So, yung pamilya na OFW naman na nandito po, 'di ba? Hindi lahat po 'yan mayayaman. For example po, yung ibang domestic helpers natin sa abroad, let's say Hong Kong, they get between 20 to 25,000 a month buong pamilya na 'yon, 'di ba? And sometimes hindi pa buo napapadala kasi kailangan din ng living expenses nung OFW na nasa abroad, 'di ba? So, mamaya babasahin ko po ang mga papasok sa 18 million. So, but basically, babalik tayo doon sa prinsipyo para to sa mahihirap. So, kung pamilya ng OFW pero mahirap, kasama sa 5 to 8,000. Kung pamilya ng OFW hindi mahirap, pero may specific circumstance ka na kailangan mo ng tulong, may ibang programa para dito, no? Hindi po ito yung Bayanihan to Heal As One. Yung Bayanihan to Heal As One is specifically yung 5 to 8,000 pesos, no? May nagtanong dito, binabasa ko lang pero ang bilis kasi ng pag-scroll up, no? Kung 5 to 10 daw sa isang pamilya, well, depende po yan kasi actually computed ang household sa average na 5. But ibig sabihin po, kung nanay at tatay at 8 anak, at yung panganay na anak wala pang 18 years old, for example, isang pamilya yon, di ba? Pero kung for example, nanay at tatay at panganay nyo, 23 years old, may asawa na, separate yung panganay mong anak, 'di ba? Head na siya nung household niya, 'di ba?
Okay. So, from Roldan Cases, good afternoon po. Sir, ask ko lang kung kailangan po magbigay yung 5 to 8K po, nasa barangay na po ba? Kapag ma-fill upan ang form, may pera nga po ba kaagad? Okay. Roldan, balikan kita because precisely I want to discuss yung mga pagsubok na dinadaanan ng ating mga public servants ngayon at yung pressure na nasa mga ahensya ngayon sa guidelines at makapag-deliver. So, after this question, Roldan, balikan kita. No? But Johnny Palotes, hello sir, ano po ba ang basis ng bigayan ng form sa bibigyan sa 5 to 8 perang ipamamahagi sa pamalaan? So, basahin ko muna sa inyo yung existing na guidelines, no? But as I said, what did I do the whole afternoon? Basically, I was on the phone with Deputy Speaker El Rey Villafuerte and Deputy Speaker Loren Legarda. Si Loren Legarda po, ang ating senadora, ay dati pong chairman ng finance ng Senado, kaya alam niya po ang pananalapi ng bansa. And siyempre, first time po niya maging member ng Congress. So, you know, we were empathizing with each other about yung on the ground o yung local, no? Vis-a-vis saan manggagaling ang pondo at paano to maayos. So, basically, I was also on the phone with DSWD, USEC ng DSWD, and for a few minutes, ang isang USEC ng Department of Finance para to compare notes, no? And pabalik-balik po kami, no, na about the guidelines, and I'll answer that yung kay Roldan. But dun po sa huling tanong, so eto po beneficiaries, senior citizens. Anong requirement niya? Yung office ID niya from OSCA. Yung OSCA ID niya. Persons with disability, ano ang kanyang proof? Meron siyang certification. I think may IDs din yan sa bawat syudad nyo, no? Okay. Pregnant lactating women, certification from the Rural Health Unit or birth certificate of child if available. Solo parent ID or certificate of employment separation or suspension of work, no? Overseas Filipino in distress, valid passport, yung ano lang po, yung page lang nung passport, yung bio, yung may picture at pangalan, no? Proof of departure, overseas employment certificate, etc., no? Homeless families, indigent, indigenous people, and vulnerable groups. Ito, certification ng barangay lang. That they are homeless or belonging to vulnerable groups or from CSWD. Yan yung city, di ba, DSWD is Department of Social Welfare and Development. So CSWD is City Social Welfare and Development Office, or MSWDO, which is yung municipal, or yung PSWDO or provincial, no? Or certification of NCIP or the Tribal Chieftain Council of Elders if the beneficiary ay isang IP. Then lastly, ito po, dito papasok yung marami, yung informal workers. So, ito po yung mga, kung sa TODA ka, so either yung driver's license or certification of membership from organization, association, tapos yung mga kasambahay, etc., no? Yung mga vendors and everything, no? Okay. So yung kunento ko sa inyong requirement, yan po ang pabalik-balik namin sa DSWD. And I think it's easy, very easy to say na ang bagal, very bureaucratic, paano nating makukuha kagad. But I think, you know, now more than ever, we have to work together and kailangan ng empathy for each other. So, hindi kami nagkakulang na magsabi sa DSWD na, you know, less requirements, less qualifications, faster. Pero alam mo, gusto na rin naman nila eh. I mean, kaya nga nag-appoint ang ating Pangulo ng marami sa militar para nga very efficient yung pagbaba, no?
So whether you talk to the DBM, the Department of Finance, DOLE, DA, DSWD, gusto naman nilang mapabilis eh. But that's also why we have an oversight committee. Pero kami sa House, hindi na namin hihintayin na mag-hearing pa kasi mag-hearing yan soon. We offered ourselves na. And to be fair sa DSWD, araw-araw ang pag-uusap, pabalik-balik yung papel. But of course, trabaho nila to, may executive, parang advisory committee kami or parang yung oversight powers, no? So what I told Yusek Amy kanina is that, no, let's just have the same frame of mind. Na ano yung frame of mind? One, pera ng tao yan, the soonest na makaabot sa kanila, the better. So agree lahat doon. Secondly, the less requirements and less na ilagay mo sa guidelines, better. So kung makikita nyo, and now I'll go to the last question, no, yung sa Roldan cases. Sorry baka hindi cases yon, baka cases or sorry Roldan, but yun ang na-text sa akin eh. So eto. Where are those questions? Ito. O nga, baka Casis to, Roldan Casis. Ask ko lang kung ilan po mabibigay sa 5K sa barangay po, nasa kanila na ba ang pera. So ganito po proseso, no? So in-identify ng Secretary of Finance or Department of Finance saan kukunin ang pera together with the DBM. The DBM will download it. Now, as soon as makuha ng DSWD yung pera o yung dinownload, pinasa ng DBM,